Hello, good morning po sa lahat. Welcome back to the channel. So, today is March 19. So, bibigyan ko lang kayo ng update sa ating mga alaga dito sa likod ng bahay. So, as you can see, ito pong video natin is from our concrete pond. So, underwater ulit tayo para makita nyo yung update kung talagang nagpa-progress yung ating colony breeding dito sa ating concrete pond. So yun, nakikita nyo talagang mas dumami na sila ngayon versus din sa mga previous natin na underwater video. Makikita nyo yung mga craylings and mga breeder natin magkakasama dito. So yun, sa ngayon nakakabenta na rin tayo kahit pa paano nung pang out natin. So marami tayong craylings na ina-out ngayon. So medyo malalaki na rin yung iba nating for sale na crayfish. So nagbebenta tayo ng mga 3 inches pataas. So meron ding mga maliliit, depende na lang po sa size na gusto ng ating mga kahabi. So yun, makikita nyo itong concrete pond natin is punong-puno ng mga craylings. Ayun. So nung nakaraan nga medyo naman problema tayo, di ba, dahil nga masyadong crowded. So nilagyan muna natin siya ng mga ng mga floating elements. So naglagay tayo ng mga ng mga parang mga plastic screen dito sa sa loob ng pond para kahit papano merong kakapitan yung mga craylings and crayfish. So yan, kagaya niyan yung mga kulay green yan. So ayan, so safety net, kumbaga parang pwede silang kumapit dyan yung medyo inferior na crayfish and craylings. So dyan sila mag-stay. So ito yung underwater natin. So yun, nakita nyo napaka healthy nung community. Ang problema lang talaga medyo punong-puno tayo ng ng craylings and crayfish. So yun nga, yung mga crayfish, yung advantage pag malalim yung tubig, tapos yung gilid nyo doon kakapit yung mga yung mga craylings. So marami na rin tayong transfer dun sa ating quarantine aquarium kasi bago natin ibenta from dito sa pond, nilalagay muna natin dun sa isang aquarium para hindi siya masya-shock pagka binili ng buyer, kasi usually pag galing dito sa pond tapos ibiyahe agad-agad, so parang naninibago sila sa bagong surroundings. Halimbawa, ang mag-aalaga ilalagay lang siya sa maliit na aquarium. So ang ginagawa natin, from dito sa pond nilalagay muna natin siya sa isang parang quarantine tank. So doon muna siya mag-stay. Pag stable na yung condition niya, yun yung mga dinadala natin sa mga buyer or minsan sa mga pet shop. Doon tayo kumukuha ng pang-deliver. So yan, makikita nyo nakakapit sila sa mga net, and kumbaga parang umiiwas kasi sila dahil pag dito nga sila sa ilalim masyadong delikado yun. Kagaya ng minsan kasi pag may mga breeder tayo, syempre rin sila, mayroon silang nature of pagiging territorial. So parang meron silang, lalo na pag nagbi-breed, hindi pwedeng makalapit meron silang safe distance na hindi ka pwedeng makalapit. Kaya minsan problema yung ibang mga crayfish, lalo na yung mga yung maliliit pa. Kaya minsan mapapansin nyo wala yung claws nila, diba? Syempre kahit pa paano nag-aaway-aaway sila. So ayun, nilipat natin yan sa sa quarantine tank. Tignan natin yung mga crayfish natin dun sa ating ginawang quarantine tank dun sa kabila. So nilipat ko tong video to doon. So makikita nyo meron dito mga craylings na ready for out. So ito, yan, lipat natin. So yan, ito yung ating quarantine tank. So nilagyan natin ng mga mga screen para may kapitan din yung mga kapwa nila crayfish. So hindi sila masyadong madaling magkita-kita, mag-abot-abot. So dito natin nilalagay yung mga pang-out natin dito
dito sa tangke na to. Bali 75 gallons and 50 gallons to magkatabi. So dito lang natin sila inilalagay para kung sakaling i-out natin. Madali tayong makakapanghuli. So dito lang, tsaka yung sizes nila medyo na-sort na natin yung mga sizes na magandang ibenta. So pag may nakikita rin tayo mga white albino crayfish, nilalagay din natin dito kasi minsan ang hirap kasing hulihin dun sa sa pond, kaya kahit maliliit pa lang yung mga white kinuhuli natin, tapos ni-separate natin, nilalagay natin dito. So yun, kung makikita nyo, ayan, may mga albino or white specter crayfish tayo na mga nandito sa natin, sa quarantine tank. So nabawasan na ngayon kasi may mga 40 pieces na rin sigurong nabenta ng nakaraan. Then meron din tayo mga ilang alaga dito na na swordtail, mamaya ipakita natin dito sa video. So meron din tayong mga swordtail na binibreed. So ito yung ating mga swordtail na binibreed. So nilagyan natin ng mga crayfish sa ilalim. Yan, mabilis ding dumami tong swordtail sa mga gustong mag-alaga. Yan, meron tayong mga available na breeder na swordtail, and ayan, meron tayong plain na swordtail na kulay orange, tapos meron din tayong mga Kohaku swordtail, tsaka yung mga tricolor, meron tayong ganun. So ito yung ating ito naman yung ating mga walang aerator na tangke na nilagyan natin ng mga crayfish. So di ba ina-experiment nga natin na wala siyang aerator. So yan, mga walang aerator. Ito pala yung isang 50 gallons tank. Pero meron tayong mga tub na in-experiment na walang aerator. So far, okay naman yung mga health ng mga crayfish na nilagay natin. So ito yung isang 50 gallon quarantine tank natin. So dito nilagay natin yung maliliit na size, siguro mga 2 inch pababa, dito natin nilagay. Kasama nila yung ilang breeder. Kasi dito sa tangke na to, maliliit yung mga krillings na nilalagay natin. Parang grow out na rin na nandyan sila kasi medyo crowded nga yung concrete pond. Tapos meron diyang mga breeder na crayfish, siguro may mga 6 pieces na breeder. Yung nagbe-breed sila dyan sa loob ng 50 gallon tank. Then meron din tayong mga mga shibungkin. Ito yung mga nakasurvive dun sa mga binili natin sa Artimar dati na hindi na natin napakain dun sa mga peacock base natin. Then meron tayong mga blue polar parrot dito ng mga breeder na rin yan. Ina-out na rin natin. Masyado tayong nakapagparami ng blue polar parrot nung nakaraan. Then ito yung mga tubs natin na may mga breeder na rin na mga crayfish. So dito nagbe-breed tayo sa loob ng tangke. Doon nga tayo nag-start dati, di ba, sa ganitong setup lang hanggang dumami ng dumami. So that's it. Ayan yung ating update for the day sa ating mga alaga. Ayan. God bless sa lahat ng viewers natin, and stay safe po sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Thank you for watching.